Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ang batang puso ni Carla ay nasaktan nang umibig siya kay Leonardo Alonte Aguas, ang anak ng kasosyo ng kanyang ama. Nagmula sa angka ng kilala at tinitingalang pamilya sa Leon, kaya't nasa kanya na ang lahat ng ninanais ng isang babae. Mahirap man pakibagayan ang ugali nito, ay sinikap niyang maabot ito. Ngunit hindi kinaya ng batang puso niya ang sakit na dulot ng binata sa kanya. Kasabay ng pag-abot ng kanyang mga pangarap, napilitan siyang lumayo pansamantala. Ngunit lingid sa kaalaman niya, ay nakatakda niya palang pakasalan si Leon dahil iyon ang kasunduan ng kanilang ama. Ngunit sa muli niyang pagbabalik, tulad pa rin ba ng dati ang nararamdaman niya rito? O nakalimot na siya sa batang pagmamahal na inialay niya para sa binata? At tatanggapin ba niya ang kasunduan ng kanilang mga ama? Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng mga kwento ni Angelina. Isa na naman panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Carla, kanina pa tawag ng tawag ang kakambal mo. Bakit hindi mo sagutin? Tanong ni Jane sa kanya habang nasa isang coffee shop sila sa Paris. 3:00 na ng hapon doon at 9:00 naman ng umaga sa Pilipinas. Napilitan siyang sagutin ang telepono. Red, Papa is worried about the article he read about you and Dex. Ano na namang kalokohan ang ginagawa mo, Carla? Pwede bang huwag niyang paniwalaan kung ano man yung nababasa ninyo dyan, Red? Para kayong bago ng bago. Isinandal niya ang likod sa metal na upuan, saka tumingin sa dumadaang mga tao patungong prestihosong Eiffel Tower. Anyway, kailan ka uuwi sa Pilipinas? Malapit ng birthday ni Lolo. Everyone expecting you to come home. May isa pa akong fashion show bago ako umuwi ng Pilipinas. I call when I need a ride. Huwag na huwag mong isasama ang Dexter na yan, ha? Kung ayaw mong makatikim ng suntok yan sa amin. Relax, I can manage. Ikumusta mo ko kila Lolo, ha? Ano ang gusto niyong pasalubong? Nababanaag pa rin ang galit ng kapatid kay Dexter, na kailan lang ay nag-display ng bagong girlfriend sa media. Matapos sa meeting ito at nakipagkalas sa kanya. 1 taon din silang on and off ng binatang modelo na minsan pang ipinamalitang ka-live-in niya dito sa Paris. Naiiling na lang siya sa pag-iingay ni Dexter sa media para mapansin at lalong sumikat. Pauwi ka na pala sa Pilipinas? Tanong naman ni Jay nang pumutol ang pagbabalik tanaw niya tungkol sa relasyon nila ni Dexter. Isa lang naman ang lagi nitong complain. Dati hanggang sa tuluyan itong nakipagkalas. She as cold as the snow in Alaska. Wala naman ako masasagasaang kontrata dahil hindi pa naman ako pumipirma ulit. 2 taon ang pinirmahan niya noon sa Supreme, ang ahensya ng mga prestihiyosong modelo sa buong mundo. May kinalaman ba kay Dexter ang hindi mo pagpirma ng kontrata ulit? Dexter had nothing to do with my decision, Jane. He can go to hell and I don't care. Nakatawa niyang wika na tinawanan rin ng kaibigan. In fairness, hindi naman siya kawalan sa'yo. Siya pa nga nawalan kaya lalong nagpapapansin ngayon sa media. Sumisikat lang naman siya dahil nakadikit ang pangalan niya sa'yo. Totoong papunta na siya sa kasikatan. Pinagpipiyastahan siya nito noon sa New York. Ito na nga ang hinihintay niya. Ang pangarap niya noon na maging isang sikat na modelo. Pero hindi niya alam kung bakit kay bilis niyang napagod.
Parang mabilis niyang pinagsawaan ang noon pa niya pangarap na abutin. Ikaw, hindi ka ba uuwi sa Pilipinas? Tanong naman niya sa kaibigan. Mas nauna si Jane sa kanya sa Paris at mas matanda sa kanya ng 2 taon. Pero hanggang ngayon ay nai-enjoy pa rin nito ang pagrampa sa catwalk. Masyadong magastos kapag umuwi ako. Baka sa Pasko na lang kapag nakapag-ipon na ulit ako. Inubos niya ang laman ng tasa saka nagpaalam sa kaibigan. Ang apartment niya ay nasa 6th floor ng kabilang building. Gusto niya magbabad sa bathtub para alisin ang inis na dulot ng mga balitang ipinapakalat ni Dexter sa media nitong mga nakaraang araw. 1 buwan na sila halos nakahiwalay pero wala rin itong tigil sa pag-iingay. Pagdating niya sa apartment ay tumuloy muna siya sa balkonahe. Sa 2 taon niya dito sa Paris ay 1 beses pa lang siyang umuwi ng Pilipinas. Mas madalas ay ang mga magulang at kapatid ang namamasyal sa Paris para na rin makapaglibot. Sa loob ng 2 taon ay 3 lalaking modelo na ang nakarelasyon niya. Ang pinakahuli nga ay si Dexter, pero ni isa man lang sa mga ito ay walang nakagising sa natutulog na puso niya. Kahit isa ay hindi man lang niya naramdaman ang masaktan kapag nakikipaghiwalay sa kanya. Isa lang talaga ang lalaking nanakit sa damdamin niya. Ang nakapagtataka, ni hindi man lang niya naging karelasyon kahit 1 araw man lang ito. Napailing na lang siya nang sumagi sa isipan niya si Leon. And maybe Leon has been married now. Noong nasa La Union pa lang siya, ay hindi lang 3 ang babaeng nakarelasyon nito sa bayan nila. The typical Alonte Aguas blood, womanizer and a player. Natatawa pa siya sa sarili noon. Napapayag siyang maisama sa koleksyon nito. Mapansin lang siya. But Leon had no interest with younger women. Lahat ng nakarelasyon nito ay higit ang edad dito. I don't date women who had no experience. Kung pagkatapos ng one night stand ay iiyak sa isang tabi para mapikot ako. The nerve of him. Kapag umuwi siya sa Pilipinas, iiwasan niyang makasalamuha ang lalaking yun. Kahit pa sa birthday ng lolo niya. La Union, Philippines. Sabihin mong umuwi na siya dito at iwanan na ang Paris, ha, Red? Hindi ko pinalaki ang anak ko para lokohin lang ng mga lalaki. Galit na wika naman ni Rafael Sullivan nang pumasok siya sa opisina nito. Pagkatapos ibaba ang telepono, ay pabagsak na inilapag sa mesa. Si Red ba ang kausap mo? Kaswal niyang tanong sa CEO ng kumpanya at matalik na kaibigan ng daddy niya. Kinausap niya si Carla para pauwiin sa birthday ng lolo niya. Kung ako lang ay matagal ko nang pinauwi ang anak ko na yan. Umiling-iling itong umupo sa swivel chair na mabigat ang mukha nito. Iniabot niya ang papeles na kailangan nitong pirmahan. Saka umalis sa opisina nito. Wala sa mood si Rafael kaya't hindi na niya muna ito inabala. Ang pag-iisip nito ng malalim para sa anak nito. Carla Sullivan, the woman he refused to have affair with a few years ago. Ngayon ay nasa cover na ng mga magazine. Hindi niya alam kung bakit tuwing tititigan niya ang mukha nito. Sa makintab na papel ay parang siya ang inaakit nito. Na gustong ipamukha sa kanya ngayon kung ano ang pinakawala niya noon. Hindi niya alam kung bakit inis na inis siya noon kay Carla, na walang ginawa kung hindi magpakita ng motibo sa kanya. Noong mga panahon na yon ay wala siyang balak na makipagrelasyon ng seryoso. Hindi niya akalain na totoo ang damdamin nito sa kanya. Nang mahuli siya nitong may kahalikan sa sarili niyang opisina, ay totoong luha ang nakita niya sa mga mata nito. And that was also the end of their friendship. Nagpaalam ito sa papa nitong sa Maynila na mag-aaral. Ang sumunod na mga buwan ay lalong napalayo ito ng landas dahil nagpunta naman ito ng Paris. Hawak ang magazine kung saan naroroon ang mukha ni Carla ay naka-betting suit ito kasama ang isang modelo na karelasyon nito. Nakaramdam siya ng panghihinayang. You don't like young virgin woman like me? Fine. I play your games with other men and let's treat each other stranger. Gusto niyang pagsisihan ang sinabi nito. Ngayon ay kung sino-sinong lalaki nga ang sinasamahan ni Carla sa New York o sa Paris man. She was living a western life
living in and out of a relationship. Kung may pagkakataon lang siyang balikan ang mga lalaki na nakit dito para untayan ng suntok ay ginawa na niya. No one has the right to break her heart. Kaya pa ba siyang pansinin nito pag uwi nito sa Pilipinas? Hi Carla, you look fabulous today. Bati ng isang staff ng hotel na pinasukan niya para puntahan ang nobyo na si Dexter. Nasa New York sila ngayon para sa isang fashion show kasama ng iba pang modelo. Pero himiwalay muna siya sa mga kasama para magkaroon ng oras sa Dexter na ang sabi ng manager nito ay nasa New York din para sorpresahin siya. Bridal dress ang gown na isinuot nila ng mga kasamang modelo. Sa katatapos lang na event, nagkakabiruan na ang mga baka daw sumunod si Dexter sa kanya sa New York ay dahil may balak na itong mag-propose. She and Dexter had been in a relationship for a year. Bagamat hindi siya handa sa pag-aasawa, masarap pa rin sa pakiramdam na sa wakas ay may isang lalaking siseryoso sa kanya ng ganoon. Gayunpaman ay walang Dexter na dumating sa fashion show at kahit sa hotel niya. Nang tawagan niya ang manager ay ibinigay sa kanya ang room number nito kung saan naka-check-in ang kanyang kasintahan. Excited pa siyang puntahan ito dala ang 2 kape para sa kanila. Pagkatok niya sa pintuan ay babae nagbukas na ikinagulat naman niya. Sabrina? Nakatabis lang ito ng tuwalya at ang buhok ay tumutulo ang tubig sa balikat nito. Agad umahon ang kaba sa dibdib niya dahil natanaw niya ang gamit ni Dexter sa sofa. Hindi siya nagkamali ng pintong kinatok. Carla? Sa pamumula lang ng mukha nito, ay alam niyang guilty na ang kaibigan niyang modelo. Itinaas niya ang noo para ipamukha na hindi siya apektado. Pumasok siya sa silid at hinintay na lumabas si Dexter. You'd been cheating on me all this time? Lumakad siya parot parito sa silid. Si Sabrina ay agad nagbihis at lumabas nang hindi niya namalayan dahil nakatutok siya sa taksil na kasintahan. I'm sorry babe, I was just seduced. She came into my room and we drank wine and then... Babe, don't ever talk to me again. Hey, don't get mad at me for having one night stand with someone. Hinila nito ang braso niya pabalik ng balak niyang talikuran ito. Oh yeah, what do you want me to do? Kiss and hug you with open arms? I thought you were serious about me. Of course I am. Pero yung nabibigay nila, hindi mo nabibigay sa akin, Carla. What do you expect me to be? Thankful about it? You still cheated on me. You kissed another woman. How would you feel it? I do the same to you? Huh? Would you? Napakalamig mo, Carla. Para kang yelo ng Alaska. Hindi ko alam kung paano ka paiinitin. Isang nakaka-insultong ngiti ang pinakawala nito. Napamura naman siya. Saka tumalikod ulit pero inunahan siyang tunguhin ang pintuan. Yes, pero hindi ka makakalayo sa akin, Carla. Agad siya nitong ikinulong sa mga bisig at hinalikan ng marahas. Nagpupumiglas siya para malakas ang puwersa nito. Nasira nito ang ilang buttons ng blouse niya at marahan na minasahe ang dibdib niya. Ilang beses na nagpumilit sa Dexter na angkitin siya na hindi niya pinapayagan. Natatakot siyang baka ngayon pa ito magtagumpay kung kailan natuklasan na niya ang kataksilan nito. Stop it, Dexter, please. Why, Carla? All this time, you never allowed me to touch you. Inipon niya ang lahat ng lakas para itulak ito at mabilis siyang tumakbo sa pintuan. Pagbukas niya ay naroon ang mga press na naghihintay lang na may lumabas isa man sa kanila. You will never cheat on me again. Napalingon siya kay Dex na nakatingin sa mga reporter sa harap niya. Binaliktad pa nito ang sitwasyon. Mabilis naman siyang napamura. Mabilis ang lakad niyang lumayo sa mga press na nakasunod sa kanya hanggang sa sasakyan. Hindi niya pinaunlakan isa man sa mga ito. Hindi siya umiyak pagdating niya sa inuupahang hotel.
Uminom siya, pero hindi dahil nasaktan siya. Para nga siyang nakawala sa hawla sa paghiwalay nila ni Dexter. Parang naging pabor pa nga sa kanya ang pagkahuli nito sa hotel na may kasamang babae. At kahit sa paglipas pa ng mga araw na laman sila ng balita, ay hindi siya nabahala na ipinagkibit-balikat lang niya ang lahat. Pinalabas ni Dexter na siya ang nangaliwa at may iba siyang lalaking kinalolokohan. Si Sabrina naman ay pinalabas na a shoulder to cry on ng dating kasintahan. Pero wala na siyang pakialam kung hindi na siya makakuha ng project o endorsement sa show sa mga susunod na araw, ay hindi na mahalaga sa kanya. Bagamat marami pa rin naman ang interesado na kuhanan siyang modelo sa mga susunod na show. Gusto niya muna magpahinga. Namimiss niya ang buhay sa La Union na wala niyang iniisip kung hindi ang pasayahin ang lolo niya, ang manginis sa kakambal niya at namnamin ang karangyang tinatamasa nila. Alam naman niya kung ano ang hinahanap niya. Tiyak niyang wala dito sa New York o sa Paris. One true love. Had she fallen in love before? Sa edad niyang 22, wala man lang siyang iniyak ang lalaki. Oh well, there was one. Pero gusto na niyang ibaon sa limot dahil talagang nasaktan siya roon. But that doesn't mean he was her true love. Pero totoong naghahanap siya ng lalaki magmamahal sa kanya. 2 taon siyang nanirahan sa ibang bansa para mahanap yon. Pero bigo siya. Kailangan niyang ibalik ang dating siya dahil matagal na ring nawala iyon. Hindi na niya maramdaman sa dibdib niya ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Plano niyang bumalik muna sa La Union habang iniisip kung babalikan pa ba niya ang dating trabaho. O baka naman mapagdesisyon na niyang ituloy ang hindi niya tinapos na pag-aaral. Marami pa siyang pwedeng pagtuunan ng atensyon. Saka na siya magdidesisyon kapag naipahinga na niya ang isip at ang kanyang katawan.